Dahil sharing is caring tuwing Pasko, ito ang mga kwentong aantig sa inyong puso. Dito lang sa Good News. Ngayong malamig ang simoy ng hangin, perfect day trip, Sea of Clouds. Wala tayo sa Cordillera or wala tayo sa Benguet. Nandito tayo sa Tanay, Rizal na 1 to 2 hours away from Manila. Asawang may brain tumor. Kamusta na kaya ang lagay ngayon? I know you like that. Favorite niya yan. Isang ama, sumakses na raw sa buhay dahil ang nililinis na ngayon ay mga sasakyan ng mga anak. Hi, Sobrang proud ako sa mga anak ko. Ang layo na nung narating nila. Sa gitna ng karera sa finish line, isang kaibigan ang nagparaya. Malayo po siya sa ibang laro para makamit niya yung pangarap niya. Simulan na natin ang nakaka-good vibes na kwentuhan. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ngayong malamig na ang simoy ng hangin, tara na't mag-road trip at yakapin ang Sea of Clouds sa Rizal na may exciting rides pa on the side. Sa pasyalang ito, siguradong feel na feel mo ang spirit of Christmas. Ang ulap kasi rito, abot tanaw na, malamig pa ang klima. At ang good news, hindi kailangang bumiyahe ng pagkalayo-layo. Dahil kung Sea of Clouds ang hanap nyo ngayong Kapaskuhan, ito ang mala-heaven sa ganda na pasyalan para sa inyo. Ang sparkle artist at kapuso star na si Ara San Agustin, na-intriga raw, lalo pat looking forward siya sa pagkakataong makapaglamyerda tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Wala tayo sa Cordillera or wala tayo sa Benguet. Nandito tayo sa Tanay, Rizal na 1 to 2 hours away from Manila. You heard it right mga kapuso, Rampang Rizal tayo ngayon. Kung gusto nyo ng lugar para makapagmuni-muni, kapiling ang mga ulap, meron yan dito sa Tanay kung saan maghe-hello ang view ng trending bundok na Sierra Madre. Feeling ko ang sarap mag-detoxify kasi nandito tayo sa nature. Ito yung parang medyo i-reset mo lang yung sarili mo in the presence of nature. Mayroon po dyan minsan sea of cloud. Kadalasan po ang sea of cloud pagka rainy day season. Sa sobrang kalma ng araw ng vibes dito sa view deck, para kang inihehele sa bisig ni Inang Kalikasan. Importante itong Sierra Madre sa atin. Magpasalamat tayo sa kanya kasi pinoprotektahan niya tayo from the bagyo. Parang siya yung nagsisilbing shield. Pero isa pa sa highlight dito, itong mini carnival na ito na wala ring entrance fee kung nais lang mag-ikot-ikot. Tiyak na ma-enjoy ng mga chikiting at heart ngayong Christmas season. Naisip namin maglagay ng carnival para hindi maboard yung mga bata. Okay, let's buy the ticket. Ayun na! Ay, ang tagal ko nang di nagpa-bumper car! Dito tayo sa red. Red car tayo. Ay, tare, may grass sa loob yung kotse. Go, Ara! Heal your inner child! Ah! Bumped! Cool. Ay, mga kids! Nakipag-bumper-to-bumper man sa ibang mga kalaro. Ang talagang winner naman ay yung pakiramdam na bumalik ka sa pagkabata. Itodo pa ang saya sa ibang games na pwede ritong ma-enjoy. Meron ako isang beanbag. I am ready to shoot! Thank you. Pa-slide mo lang. Matama mo sa sky. Go, ma'am. Ay, ito, gusto ko to. Buzz wire. Naalala ko to, parang nagawa ko to before eh. Ah! Naku po! Sorry.
Isang shoot naman ng bola si Ara. Hindi pa game over ang Christmas la mierda sa Rizal because 'tis the season to eat and be merry. Eto na tayo sa exciting part, ang Christmas food trip na pangmalakasan. At siguradong mapapafalalakfang kayo. May offer po namin yung view, which is, tanaw po kasi dito yung Laguna de Bay. Bukod doon, may mga makikita nyo din yung view ng mga bundok, yung lawa. Ayan, napaka-romantic, di ba? Kapag gabi, imagine nyo to. Ang saya, magsaya-saya mag-picture-picture, bakasyong-bakasyon. Kainan na! Ang maasim na sinigang na hipon na ang twist, nilagyan ng gata. Ang asim. Pero, matitikman mo yung asim, tapos biglang susunod yung gata, yung lasa ng gata. Swak din sa panlasang Pinoy ang pinakbet sa gata na may pagka-smoky ang dating dahil sa sahog nitong tinapa. Wait, hindi ko to in-expect. Gusto ko siya. Malalasahan mo yung gata, pero parang meron siyang smoky flavor. Si Ara, busog na ang tiyan, busog pa ang mga mata sa ganda ng view. Nakakatuwa lang din na kahit na trabaho to, parang nagkaroon ako ng time para maka-appreciate and makamuni-muni at maging connected sa nature at sa sarili ko. Hindi kailangang gumastos at bumiyahe ng malayo para ma-enjoy ang holiday season. Kaya bangon at magpakasaya kasama ang pamilya at buong tropa dahil ngayong taon, tuloy-tuloy pa rin ang Paskong Pinoy. Merry Christmas mga kapuso! In sickness and in health, yan ang sinumpaan ng mag-asawang ito na kanilang pinatunayan ng si Mrs. magka-brain tumor. Ano ang ideal girl mo? Yun bang maganda? Maalaga? At may talento pa sa pagkanta? Kung nahanap mo na siya, abay, jackpot ka! Pero paano kung ang mga katangiang ito biglang maglaho sa isang iglap? Handa mo pa rin ba siyang mahalin? Loto ko yan. Sa viral video na ito ni na Mark at Jaycel, makikitang sweet na sweet ang dalawa. Kahit pa si Jaycel, tila ba hirap sa kanyang mga galaw. 16 na taon na rin silang nagsasama bilang mag-asawa na ikinasal noong 2008. Basta one fine night, sabi niya lang sa akin, magpakasal na kaya tayo. That time, pinag-iisipan ko pa kasi nga pihikan ako eh. Hindi, joke lang. Hindi, that time, sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, eto yung, this the girl of my dreams, asking me to get married. Siyempre sabi ko, yes. Ang kanilang love story, nagsimula raw nang minsang gumimik noon si Mark sa isang bar. Dito na nga niyang unang nasilayan ang nagbabanda na si Jaycel. Nung nakita ko siya, since sobrang bata niya, sabi ko, sobrang ganda niya. So parang dumilim lahat ng paligid, tapos siya lang yung maliwanag. Totoo to, swear, ito yung talaga yung nangyari. Tapos sabi ko, grabe, sobrang ganda niya, ang haba ng buhok niya, ang tangos ng ilong niya, ang puti. Sabi ko, grabe naman to. Ang payat niya nun, sabi ko, kaya lang bata. Pero si Jaycel, deadma lang daw sa kanya noong una. Kasi hindi naman ako sa kanya na love at first sight eh. Ano lang, na-develop ako sa kanya. Kasi lakas na siya ng humor. Tsaka? Tsaka mabait. Tsaka? Masipag. Walang itsura, gano'n. Ganun. Malakas ang appeal. Ganyan. Kahit na nga raw 7 taon ang agwat ng edad nila, itong si Mark, never say die para makuha ang matamis na oo ng dalaga.
At dahil mahilig din sa musika, madalas daw siyang makijam noon sa banda ni na Jayzel. Hanggang sa naging magkabanda na rin ang dalawa. Although that time, bata siya, na-develop na kami. So, yun, naging kami. Nang hindi pa alam ng tatay niya. Pero nasa isang banda kami. Ganon. Nabudol ako. Hindi, masaya talaga siya kasama. Tsaka, nakapunta ko sa bahay nila eh. Tapos nakita ko kung paano siya sa best niya. Doon ako nahulog. Totoo yun. Laking pasasalamat ng araw nila nang biyayaan sila ng 2 anak. Pero ang masaya at matatag na pagsasama ng dalawa, sinubok ng panahon noong 2020 nang si Jayzel ma-diagnose na mayroong brain tumor. Ang unang tanong ko, bakit kami? Bakit wife ko? Sobrang bait ng asawa ko. Anong, Lord, bakit? Hindi naman ako masamang tao. So, yun na, umiyak na ako. High school pa lang, lagi na raw sumasakit ang ulo ni Jayzel. Hanggang sinabi niya ito sa asawa at napagpasya na nga nilang magpatingin na siya sa espesyalista. Nag-worry ako kasi unang-una financial. Dati pandemic, mahirap mag-work talaga. Kasabi pa yung pinapatay yung bahay namin. So yun ang una sa iniisip ko, dadagdag ba ako sa financial. Pangalawa, yun nga yung mga gawain ko, paano ko yung kasikusun yung mga anak ko, siya na yung gumagawa ng lahat. Para matanggal ang lumalaking tumor sa kanyang utak, inabisuhan silang magpa-opera. Kaya si Jayzel, sumailalim na nga sa isang operasyon. Ang gastos din nila, lumobo. Nag-balloon yung bill din namin sa hospital. And sabi ko, I don't care. Kahit hinto ko yung bahay o benta ko lahat ng meron ako, ari-arian ko, maghirap ako, basta masave lang yung wife ko. Yun lang ang importante sa akin. At ang good news, naging matagumpay naman ito, pero kailangan pa ng iba yung gamutan para tuluyang gumaling. Sobra. Doon ko talaga napatunayan lalo na nung nasa hospital ako. Pero yun nga hanggang ngayon, yung hawakan ng yung kamay ko pag lumalabas kami, hindi siya nahihiya. Yung malaking bagay sa akin yun. Sa ngayon, nag-iba ang forma ng mukha ni Jayzel. Hirap na ring magsalita at kumilos. Pero dito raw napatunayan ni Jayzel ang pagmamahal sa kanya ng asawang si Mark. Na-realize ko na kahit anong nangyayari sa'yo, kahit gaano kataas ang tingin mo sa sarili mo, titingala ka pa rin. Siya pa rin yung hahanapin mo. That time, everyday lang ako nagpe-pray. Kaya sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan, si Mark, eto, at may pa-surprise sa asawang si Jayzel. Hindi alam ng asawa ko na may surprise ako sa kanya. So, sunflower to. Paborito niya to. So, let's go. Sama ko. Flowers for you. Ay, gusto ko. I know you like that. Di ba sa mga pelikula inaamoy? Amoy mo kunyari. Anong amoy? Favorite niya yan. Kiss. Yan, so ganito kayo mag-spend ng anniversary. Sa kasalukuyan, patuloy ang therapy at pagpapagamot ni Jayzel. Ang good news, patuloy sa pagbuti ang kanyang kalagayan at sa ngayon, madalas ang pagta-travel kasama ang kanilang pamilya. Ngayong Kapaskuhan, muling pinatunayan ng mag-asawang Mark at Jayzel ang sumpaang in sickness and in health, for richer or poorer, magmamahal lang ng magmamahal, saan man abutin ng tadhana. I love you. It's a pleasure. Kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na
Sa maabang panahon na inalagaan mo ko, ako naman, sobrang mahal kita. Paano nga ba masasabi ng isang ama na nagtagumpay na siya sa buhay? Ang bida nating ama, sumakses daw ng ang 3 anak, may sasakyan na. Ang video ng tatay na ito na makikitang nakatanaw sa mga sasakyan at hinihimas-himas pa ang mga ito, pinusuan sa social media. Dito kasi, hindi manok ang kanyang inaalagaan, kundi ang 3 sasakyan na para na raw niyang mga anak. Sobrang proud ako sa mga anak ko. Ang layo na nang narating nila. Hep, hep, hep! Hindi raw ang mga kotse ang malayo na ang narating ha, kundi ang mga may-ari nito na sumakses sa buhay. Ang bunso ni tatay na si Macy, ang only boy na si Ryan, at ang panganay na si Ces. Hi! Nandito pala kayo! Mula raw kasi sa isang kahig isang tuka noon, sumakses na ang pamilya nila ngayon. Ma-inspire sa kwento ng kanilang tagumpay dito sa Good News. Ang pamilya ni Tatay Oscar nagsimula sa payak na pamumuhay. Ang ibinubuhay niya sa kanyang asawa at 3 anak, ang trabaho niya bilang construction worker. Kahit hindi ako nakapag-aral, binigyan ako ng Panginoon na magandang kamay naman na marunong magtrabaho. Kumikita ako ng 1-2 isang linggo. Hanggang sa lumitaw yung mga anak ko, karpintero pa rin. Pero ang trabaho raw, lulubog, lilitaw. Kung minsan mayroong trabaho, kung minsan wala. Kung walang kita, si tatay gumagawa ng paraan. Karpintero ko sa umaga, paggabi gumagawa ako ng bamboo set. Tag team naman daw ang mag-asawa, kaya pati ang misis na si Zenaida sumasideline bilang mananahi. Pero ang kita, madalas daw, hindi sumasapat. Nahihirapan kami sa buhay. As in, to the point na yung cup noodles, kailangan madaming sabaw. Naranasan namin bumili ng itlog na hindi buo. Kailangan basag kasi mas mura. Halos sa araw-araw, di namin alam kung saan namin kukunin yung ulam namin. Pero kahit mahirap, si tatay hindi raw hinayaang magutom ang pamilya. Never niya kaming ginutom, never niya kaming inutusan mangutang sa tindahan, never niya kaming inutusan manghingi ng pagkain. Ang ginagawa ng tatay namin, as long as nakaya niya, siya'y naghahanap ng pagkain para sa amin. Dahil sa hirap na kanilang naranasan, ang pamilya Villapania nagtulungan para makaraos sa buhay. Lahat kami naging busy. Lahat kami, we are very focused on helping each other. Si Ryan, pinagpatuloy ang trabahong pagkukonstruksyon na natutunan kay tatay. Si Ces naman, nagtrabaho bilang casino dealer at nagtayo ng iba't ibang negosyo sa Pampanga noong makaipon. Siya rin ang tumulong sa mga kapatid sa mga pangangailangang pinansyal. At si Macy, dahil sa kanya rin pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng sariling clothing business. Kumakain na kami ng shrimp. Nakakapag-cake na kami kahit hindi birthday. Salubong ako sa inyo, live na birthday ko. Yun yung first time namin kasi never kaming nag-birthday na meron kaming cake. Ang kagandahan naman sa amin kahit walang handa, walang cake, ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. Pero nakabangon man daw ang pamilya, saka naman dumating ang bagong pagsubok sa kanila. Parang kung kailan gumaganda yung buhay namin, bakit kailangan yung mama namin may cancer? Bakit? Parang unfair. Si Nanay Zenaida kasi, pumanaw noong 2011 dahil sa sakit na cancer. Ang pangako ng magkakapatid kay nanay, aalagaan nilang mabuti si tatay. Kaya naman ang magkakapatid, nagsumikap, nagtrabaho at nagtayo ng iba't ibang negosyo. Kaya naman, si tatay ngayon, hindi na nagko-construction, kundi pa ikot-ikot na lang sa 2 hektaryang farm ni Ces. Patanim-tanim at pa-chill-chill na lang. Ang bagong gawa ng araw na bahay ni Ces, gusto mang ibigay kay tatay, mas pinili raw nito ang simpleng buhay.
at manirahan sa modern kubo na personal pa niyang ginawa. It's not our responsibility na buhay ng ating magulang, but it's in our blood to love them. They are part of our life. Sa kanila tayo nanggaling. So we have to give back also. Hi, Carl! Hi! Nandito pala kayo! Kaya naman for today's video, may larga ang buong pamilya. Aba, mukhang mamamasyal ha? So aalis tayo today, may pupuntan tayong very special sa atin. Pero hindi raw sila magsha-shopping o kakain sa mamahaling resto. Kundi dadalawin ang pinakamamahal nilang si Nanay Zenaida. Yung mga anak mo ngayon, okay na yung buhay nila. Wala ka nang iisipin pang ano. Sayang lang kung nabubuhay ka sana, makikita mo lahat. Yung mga pangaral mo sa akin, yung mga pangarap mo sa akin, unti-unti ko nang natutupad. Nag-graduate na ako. Malapit na yung birthday natin. Enjoy ka lang dyan. Kami nang bahala kay tatay. Samantala, ito pa ang good news. Si tatay may sarili na ring sasakyan na regalo ng mga anak niya. At kamakailan lang, nag-travel pa sa Hong Kong kasama ang buong pamilya. Talaga namang happy ang Christmas niya. Ano man ang hamon na pagdaanan sa buhay, laging tandaan, the family that stays together wins together. Sa sport na track and field, ang mga manlalaro dapat humahataw sa bilis. Kaninong lakas kaya ang aarangkada hanggang sa finish line? Sa video na ito, ang lalaking nakaasul na nangunguna sa takbuhan, bahagyang prumeno. At tila hinikayat ang pumapangalawa sa kanya na nakasuot naman ng dilaw para mas bilisan pa at humabol. Sino kaya ang nanalo? At ano ang dahilan sa likod ng pagpaparayang ito? Sa larong track and field, ang goal, paunahan sa finish line. Pero ang ating bida, nagparaya at pinauna ang kaibigan. Sa isang race, ang dapat sana'y mananalo na, bigla na lang nagparaya? Importante raw para sa dalawang atletang sina Harvey at Abdul ang laban na ito na magsisilbi nilang qualifying game para sa mas malaking palaro. Pero sino nga ba silang dalawa sa likod ng nakaka-good vibes nilang video? Meet Abdul, ang grade 12 aspiring runner ng Maguindanao, ang nakadilaw sa naturang video. Mapalad daw si Abdul na nagmula siya sa angkan ng mga track and field athlete. Sa lahi namin, dyan po talaga yung bilis namin ng pagtakbo. Yung lolo ko po, tsaka yung mga pinsan ko, tatay ko, dati din po silang mabibilis tumakbo. Tila nasa dugo ng araw niya ang pagtakbo dahil bata pa lang, hilig na niya ito. Minsan na rin siyang nakakuha ng gold medal sa sport na ito. Pero dahil sa tagumpay ng mga kaanak niya sa ganitong larangan, hindi raw maiwasan ni Abdul na makaramdam ng pressure. Gusto ko din pong gumaya sa kanila at maging malakas na atleta. Mabuti na lang daw at nakahanap siya ng kaibigan sa sport na ito. Kahit paano, nawawala ang kanyang kaba. At ang bestie raw niya, walang iba kundi ang nakaasul sa video na si Harvey. Pero hindi raw katulad ng kaibigan niyang si Abdul. Payak ang kinalakihang buhay ni Harvey. Malaking tulong daw ang pagiging atleta niya para makakuha ng scholarship sa eskwelahan. Hindi raw maipagkakailang mahusay siya sa pagtakbo. Sa katunayan, sa unang beses niyang lumaban sa track and field, nasungkit niya agad ang gold medal. Tuloy-tuloy ko din po ang pagiging practice para makaabot ang pangarap. Sa kabila ng pagiging atleta, iba't ibang racket pa raw ang pinapasok ni Harvey para kahit paano'y makatulong sa kanyang mga magulang.
tita ko, tito ko, negosyo niya ang uling. Tapos minsan, sumasali ako po doon para may pang baon, pang bayad sa school. Salat man daw sa buhay, mas swerte naman daw siya sa ibang bagay. Lalo na't nakatanggap siya ng regalo ng pagkakaibigan mula kay Abdul. Kapatid po, turingan namin sa isa't isa. Sobrang bait po ni Harvey. Wala po akong masabi sa kanya. Kaya naman itong nakaraang laban nila, imbes na humarurot papunta sa ikalawa niyang ginto, si Harvey mas pinili na lang daw na i-cheer ang kaibigan tungo sa deserve nitong tagumpay. Nashock po ako nung ginawa niya yun. Ang unang nakarating sa finish line, si Abdul. Masaya po dahil pinakita niya na mabuti siyang kaibigan, tsaka mas pinilit niya na makasama niya ako sa susunod na laro at binigay niya sa akin yung gold. Dahil sa ginawa niyang ito, marami ang humanga sa kabutihang loob na kanyang ipinamalas. Nalungkot lang kami pero proud po kami kasi ganun klaseng kaibigan po siya. Hindi mananalo, masaya na raw si Harvey sa nakuhang silver medal. At higit daw siyang masaya para sa kaibigan. Malarin po siya sa ibang laro para makamit niya yung pangarap niya. Bilang pasasalamat sa kaibigan, si Abdul may munting sorpresa raw para kay Harvey. Tol, Oh. may regalo ako sa'yo. Ano naman, boys? Huwag ka magbiro ba? Para sa'yo, boy. Ala. Ano to? Sapatos para sa'yo. Thank you. Thank you, tol. Ah, Wala yun. sana palarin natin palarin tayo sa susunod na laro. Wow naman, Harvey! Deserve na deserve mo! Dahil sa iyong pagiging mabuting kaibigan. At ngayong linggo na nga, mapapasabak na agad si Harvey sa takbuhan. Pero hindi sa track and field kundi sa fun run. Ang bagong hobby raw ni Harvey na ito, naging daan para mas dumami pa ang mga kaibigan niya. Wala na ngang masasarap pa kapag sa buhay makatagpo ka ng isang kaibigan na para mo ng pamilya. Sa kwento ni na Harvey at Abdul, muli nating napatunayan na ang tunay na kaibigan, karamay mo hanggang sa finish line. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ready na ba ang mga kamera nyo? Abangan ang mga mabubuting gawa sa paligid. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. I-video ang marerecord nyong good deeds at isend sa aming Facebook page o itag ang aming account. At baka kayo na ang aming mapasalamatan at ma-feature sa Good News. Siyempre, gusto rin namin kilalanin ang mga gumagawa ng kabutihan sa araw-araw. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-Good News yan. Sana po'y tumimo sa inyong mga puso ang mga kwentong hatid namin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.